Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning. Maraming pati po sa ibang mga kilala kong mga churches, mga nagsisipagpaalam yung mga members dun sa group chat nila kasi puro may mga ubot sipon. At makikita niyo po yung buong pamilya ko wala din dito. Puro may ubot sipon po eh. Si Portia kagabi lang. Tapos ako noong last Tuesday yata yun. Ang buong pamilya ni Gail at pati sila Oliver talagang nilagnat pa. Ako naman hindi naman nilagnat. Kaya grabe no, grabe ang atake ngayon. Tapos nung nandun kami sa prestige lunch ni Portia dahil nagaantay kami ng ipapacheck up namin yung isa namin, ay susunduin namin yung isa naming apo, ay doon sa prestige lunch, ang dami nag-uubuhan. Sabi ko, ano ba yan? Bakit parang lahat nag-uubuhan? Tapos, ang dami pong tao sa Medical City. Tapos, yung katapat ko, sabi, kasi iinom ako ng Fumimusil. Sabi niya, ganito po pag ano niyan. Kasi, tinatanggal. Kasi po, ano eh, yan din po yung gamot ko. Kasi magpa-check up din po ako. Patay ka ako. Lahat na lang halos may ubot sipon, ano. Kaya, bawat pamilya na tinanong ko kanina eh, may mga sakit, may ubot sipon. Kaya ingat-ingat lang po tayo. Pero siyempre, salamat sa Panginoon at patuloy pa rin niya tayong binibigyan ng kalakasan. Ako po hindi tumagal ng 3 araw. Okay? Sabi nga eh, on the third day. Hindi rose again. On the third day ay nawala na po yung sipon at saka yung kate ng lalamunan ko. Pero yung ubo may konti pero nakabawi na po. Kagabi masarap na po ang tulog ko. Hindi na po ako inihit ng ubo. At in spite of that kasi tuloy-tuloy yung klase eh. Okay? Tuesday ko naramdaman yun. May klase ako ng Tuesday night, Thursday night, Friday, 1 to 5. Tapos may Bible study pa tayo. Pero hindi na ako inuubo ng Bible study natin, right? Tapos may turo ako kahapon sa Timothy's Conference. Hindi na rin ako inubo nun. Kaya salamat sa Panginoon at sa pagkakataong ito sana wag akong ubuhin. Sabay patawa, Pero salamat po sa Panginoon sa kanyang pag-iingat na sa kabila po meron tayong mga ganitong kasakitan and maipagpapatuloy pa rin po natin yung gawain ng ating Panginoon. Si Ate Glo nung Friday may tonsillitis daw, sabi ni Kuya Ed. Tuesday pa, mabuti naman at nakabawi na rin si Ate Glo ngayon. At kahapon si Erica yata may tonsillitis din pero naka-attend siya, right Jason? Pero naka-attend pa rin siya sa ating Timothy's Conference. Kaya talaga marami pong sakit-sakit ha. Ingat po tayo ha. Ingat na lang tayo. Salamat sa Panginoon. At nawa, yung mga kapatiran natin dun sa online, dalangin namin kayo ay nasa mabuting kalagayan din, bagamat alam din po namin, yung ilan sa kanila ay may mga kasakitan din, pero patuloy po tayong manalangin at humingi ng gabay sa ating Diyos, ng kanyang kagalingan, at maging ng wisdom din ba, karunungan kung paano natin aalagaan din ang ating mga sarili. Kaya binabati po natin yung mga kapatiran natin na sumasama sa atin online every Sunday morning. Si Ate Sinta po at saka si Joy. Yan, kasama natin sila na nasa New York at of course si Ate Vicky, regular natin yan sa California. Si Tita Ching na nasa San Mateo at maging si Ate Alice Lacerna, yung isa po naming hipag ni Ate Vicky na nasa Cavite. Si Ate Weng na nasa Singapore at saka si Ate Tess Galvez. Okay? Maraming salamat po sa inyong pag-attend. At si Kuya Bien na nasa Laguna. Yan. Patuloy pa rin pong sumasama sa atin yan sa atin pong pananambahan every Sunday. Okay? So ngayon po tayo naman ay patuloy pa rin mag-aaral ng kanyang mga salita. At nais po nating ipagpatuloy yung panalangin na itinuro sa atin ng Panginoon. Dahil nung natapos po tayo nung nakaraang linggo, patungkol po sa Ama namin, di ba? Yun po ay
turo ng ating Panginoon sa kanyang mga alagad dahil nagtanong sila at nagsabi na nung nakita nilang manalangin ang ating Panginoong Yesus, ay nagtanong sila, ay hindi pala nagtanong, nag-request na, Panginoon, turuan mo rin kaming manalangin. Kaya tinuro niya yung Ama namin. So ngayon po, itutuloy po natin yung susunod doon sa pagkakaturo niya ng Ama namin. Okay? So babalikan po natin ngayon yung Luke chapter 11 verse 5 to 13. Yan. So balik na po tayo doon sa English version. Alam niyo po, meron tayong isang kapatid na sa Mandaluyong na pag Tagalog po yung ating preaching, nahirapan po siyang makinig kasi kailangan pa niyang i-process. Kaya for the past 2 months, hindi po natin siya nakasama dahil pinagsikapan natin na Tagalog, di ba? So ngayon, English na po tayo ulit. And hopefully, balik siya sa pakikinig ng ating preaching. Okay? Kahit man replay, pinakikinggan pa rin niya yon. Kaya salamat sa Panginoon dahil marami po ang nagsusubaybay sa atin pong pangangaral every Sunday. At kahit replay man lang, kahit yung mga estudyante ko, na-acknowledge ko rin sila at nire-recognize na after nung kanilang service, sa hapon, papakinggan naman daw nila yung preaching natin. Kaya salamat sa Panginoon. So ngayon, babalik na po tayo sa English. Yan. English mode, pero Taglish naman din talaga ang ating usapan dito, di ba? Tagalog, English. Bagamat from time to time, yan ang English eh. No? Tayo po ay hindi lang nagtataglish, nag-e-englog din. Nagsisimula ako sa English, tatapos ako ng Tagalog. Okay? So tayo po tumayo lahat at pakinggan po natin ang salita ng ating Diyos mula po doon sa ating babasahin sa Luke chapter 11 verse 5 to 13. Then he said to them, suppose one of you has a friend, and he goes to him at midnight and says, Friend, lend me 3 loaves of bread, because a friend of mine on a journey has come to me, and I have nothing to set before him. Then the one inside answers, Don't bother me. The door is already locked, and my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. I tell you, though he will not get up and give him the bread, because he is his friend, yet because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. So I say to you, ask, and it will be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door will be opened to you. For everyone who asks receives. He who seeks finds. And to him who knocks, the door will be opened. Which of you, fathers, if your son asks for a fish, will give him a snake instead? Or if he asks for an egg, will give him a scorpion? If you then, though you are evil, know how to give good gifts to your children, how much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Manalangin po tayo. Muli, Panginoon, salamat po sa pagkakataong ito na kami po ay makapag-aaral muli ng iyong mga salita. Ang mga salita mo na magbibigay sa amin ng gabay kung paano po kami mamumuhay at kung paano po kami makikipag-ugnayan sa iyo. Yung pong magkaroon kami ng tamang relasyon sa iyo. Salamat po sa mga salita mo na siya pong patuloy na papatnubay sa amin kung paano po kami mamumuhay dito sa mundong ito habang inaantay po namin ang muli mong pagbabalik. Kaya naman, Panginoon, patnubayan mo po ang bawat sa amin. Ang iyong banal na espiritu ang siyang tunay na magturo sa amin. Ikaw po manguna sa akin pong pangangaral at sa pakikinig naming lahat. At higit sa lahat,
ikaw din po, O Diyos, ang siyang magbigay sa amin ng kalakasan na magawa namin ang kalooban mo. Sa iyo po ang papuri, Panginoon, lahat ng luwalhati sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mari na po tayo makaupo. Ngayon ko lang din napansin, wala palang bata no? Lahat may mga sakit no? At hindi po makatawid yung ibang mga kapatiran natin sa pangarap dahil ang taas na naman po ng ilog. Okay? At medyo maganda yung naisip ni Chona at saka ni Milet. Nung nagpunta sila dito, nakapambahay, dito na lang sila nagpalit. Para na sa ganun nga naman, hindi yung pangsimba nila na damit ang kanilang mababasa. Oo nga naman. That's wisdom, no? Yun ang sinasabi nating wisdom, ano? Pero pinapayo ko po, at nahiya daw po kasi sila eh. Pinapayo po natin, kami ni Kuya Ed, na pag-usapan din namin yun eh, na pagka talaga mataas ang ilog doon, at hindi kayo makatawid, mag-tricycle po kayo. Huwag po kayong mahihiya na lumapit, no? At magkakaloob po ang church ng tulong para sa pag-tricycle ninyo, ha? Kaya nga po, ha? Opo. Thank you po. Kumusta yung mga kabataan natin? Kanina, saan kayo tumawid? O saan kayo umikot? Um, nag-tricycle kayo. Okay. Sige, andyan naman si Ate Glo, ang ating very generous eh, So, pwede po nating ano yun, ano? Kasi kailangan po natin yun para sa inyo. Okay? At lalo na yung mga kabataan natin, sila ay naglilingkod dito sa ating iglesia. Lalo na sa ganitong pagkakataon. Okay? So, salamat sa bawat isa. Magtiyaga lang po tayo sa atin pong gawain every Sunday. At ang Diyos naman din po ang siyang magkakaloob sa atin itong mga blessings na to. So, ganun pa man, no, lagi po nating nasasabi na magtsatsaga talaga tayo. Kung paano na ngayong umagang ito, bagamat marami ang wala dahil may sakit, yan. Baka naman yung iba, wala din, pero katulad nung napag-aralan natin last time, tinalo ng tukso. Ang sarap kasing matulog. Baka tinalo naman ng tukso yung iba ano at yung lust of the flesh ba, yung isa sa mga pinag-aralan natin nung nakaraan, ang sarap kasi matulog. Yan. Okay. So, hopefully walang ganun po dito sa servants ano dahil po kaya nga po tayo nag-aaral ng salita ng Diyos para talagang makita natin kung ano ang kalooban niya at may sakatuparan natin ito. So, kuminsan ang kaaway po ha, kuminsan ang kaaway ha, ay gagawa ng paraan para subukin. Kung tayo original hearers ng kwento niya, hindi pa natin alam yung conclusion, hindi pa natin alam yung dulo, di ba? Tayo ang kikwentuhan ng ganon. Anong gagawin mo? Teka sandali, walang halong biko yun. Sa akin, ang unang pumasok sa isip ko teka sandali, kaibigan mo yan, ikaw dapat dyan. Wala nga akong maipakain teka sandali, tulog na ako
Ba't ako abalahin mo? Usual yon na sagot, di ba? Ng mga kaibigan. Then, okay, the one inside, ito pang ng sagot ng the one inside, yung kaibigan na tinatanong. The one inside answers, "Don't bother me." Oy, normal na sagot yan. The door is already locked. And my children are with me in bed. I can't get up and give you anything. So, ano yung ibig sabihin yan? Ilagay natin ang sitwasyon na natutulog na yung kaibigan na yon. Natutulog na siya. At maaring yung tulugan nila. Yung tulugan nila. Sama-sama sila sa isang kwarto. Nakaranas ba kayo ng ganon? Kasi kami nung kabataan namin, doon sa may tundo, naranasan namin. Tabi-tabi kami, di ba? Okay? Kung nandun ka sa pinakadulo, lalakaran mo isa-isa yung mga anak mong ganyan. Teka, sandali ha. Ganun po ang sitwasyon sa kwento. Kaya medyo parang malaking abala dito sa kaibigan na to, na siyang nilapitan ng isang kaibigan na namamanhik para sa kanyang kaibigan. Napansin niyo ba yon? Yung kanyang yung konteksto, no? Hindi naman niya pangangailangan yun kung tutuusin Pangangailangan ng kaibigan niya Okay? So, galing sa isang mahabang journey at wala siyang may pakain, so nangangailangan yung kaibigan niya ng pagkain. Siya lang naman din ang tutulong. Pero siya ngayon ang namamanhik dito sa isa niyang kaibigan. Okay? So, pero yung sumagot daw doon sa loob na kaibigan, teka sandali. Tulog na kami, wag mo kaming abalahin. Don't bother me. Wag mo kaming abalahin na. Sarado na yung pinto. At saka yung mga anak ko, nakahilata na lahat sa kama. Alam nga namang ako'y tumayo pa at isa-isa at bigyan kita. Yun ang normal na sagot. Natural na sagot ng isang tao na hinihinga ng tulong ng madaling araw. Hindi pala madaling. Ng hating gabi. Totoo naman yan. Kaya nga anong gagawin natin kung minsan? Pag may pangangailangan tayo ng hating gabi, mahihiya tayong lumapit Right? Mahihiya tayong magsabi. Mahihiya tayong manggising pa. Bukas na lang. Kaso kailangan nitong kaibigan natin Dahil galing siya sa mahabang biyahe. Kakahiya naman kasi. Yun. Kakahiya Yun yung sinasabi na kung tayo lalapit sa Diyos with persistence, hindi yung parang nahihiya tayo. At yung sumunod na talata, yun po ang sagot. I tell you, sabi ni Jesus, no? Though he will not get up and give him the bread, even though, dapat doon sa salita na even though, no? Sa original, even though he is his friend, hindi tatayo yan kahit kaibigan na yan. Okay? Hindi tatayo yan. But because of the man's boldness. Sa ibang version, persistence. Kaya kinuha ko po yung salitang persistence. With persistence. Dahil sa kanyang kakulitan. Actually, sa ibang, sa pagkakasulat daw, no, ng original, yung pong persistence na to, o boldness, ibig sabihin daw yun, with shameless boldness. With shameless persistence. Hindi nahihiya. Nung una po, nilagay ko sana, shameless persistence. Pero parang, ano ba sa Tagalog? Alam niyo, pagka naggaganito ako, nag-aaral ako, tinitingnan ko rin yung Tagalog, Persistence, Tagalog. Okay? Yan. Tuloy-tuloy, matyaga, mapilit, masugid. Shameless. Tingnan ko yung shameless. Alam niyo kung anong Tagalog ng shameless? Walang hiya. Sabi ko parang hindi ko yata kayang ilagay doon. Maging walang hiya ka. Pagka lumapit ka sa Diyos, parang hindi yata tama. Hindi, meron pa doon bukod sa walang hiya. Tingnan nyo, makapal ang mukha. Sabi ko, ano ba to? Parang hindi ko na lang isasama yun. Ituturo ko na lang, pero hindi ko na ilalagay sa aking, point, no? Shameless persistence. Pero yun daw talaga
idea nitong tinatawag na boldness. Malakas ang loob. Siguro mas maganda pa 'yon, di ba? Huwag na yung makapalang mukha. Malakas ang loob. Okay? Hindi nahihiya. Okay? Boldness with shameless persistence. Okay? So, kahit na raw siya ay isang kaibigan at hindi siya pagbibigyan dahil dun sa kanyang request, pero dahil dun sa kapipilit, ayan, dahil dun sa kapipilit, sa pagtsatsaga nitong kaibigan na to, na kinapala ng mukha, lumapit pa rin sa kabila na tulog na sila, yung kaibigan niya. Pinagtsagaan pa rin niya lumapit. Naglakas pa rin siya ng loob. Ayun, yun po yung idea nung tinatawag nating persistence. Siguro magandang tanong ganun ba tayo pag lumapit sa ating Diyos? Or kung minsan inaabot tayo ng hiya. Lord, nakakahiya pero sa totoo lang di ba? Pagka meron po tayong ganun, katulad ko po, natural lang po yun. Natural din po na tayo mahiya, right? Kaya ngayon, tinuturuan tayo ng Panginoon. Nagturo siya sa kanyang mga alagad na kung halimbawang kayo'y lalapit sa ating Ama at meron kayong kahilingan, humiling kayo with shameless persistence. Yan. Kasi may tendency na tayo ay mahiya, na tayo ay umurong, umatras, wag na lang. Baka hindi naman sagutin ni Lord ang aking prayer. Okay? So, kaya tinuturo niya to sa atin. At lalo na mga Pilipino. Naku, napakalakas po ng shame factor ng mga Pilipino. Hindi katulad ng mga Western, talagang straightforward yan pag nagsalita. Okay? Straightforward. Talagang tuwiran, sasabihin nila kung ano need nila. Mga Pilipino, di ba? Ano ang uso sa atin pag tayo nakikipag-communicate? Going around the bush. Ikot-ikot muna tayo. Sabihin mo, ano ba yung kailangan mo? Kasi alam mo naman, paikot-ikot muna bago sabihin ko ano talaga kailangan. Ang iba talagang diretso, mga Western, diretso yan. Kung anong kailangan mo, sabihin mo. Ang diretso. Tayo, kasi nga, malakas po ang shame factor ng mga Filipinos. Kaya para po sa akin, itong message na to ni Jesus sa kanyang mga alagad, angkop na angkop sa ating mga Pilipino. Kasi malakas po ang shame factor natin. Even ako po, sasabihin ko sa inyo, guilty ako. Nahihiya po ako mag-request. Kinakapalan ko lang kung minsan talaga mukha ko pagka ako'y merong ni-request sa inyo. Kinakapalan ko na mukha ko noon. Dahil siguro, tingin ko, may pangangailangan. Pero, kung tutuusin, nahihiya din po ako. Nahihiya rin po. So again, kung paano na ang Panginoon nagturo ng ganito, pag lumapit kayo sa Ama, approach Him with shameless persistence, with boldness. Yan. Ngayon, alam ko na, now we know, Lord, kahit po nahihiya ako, ilalapit ko po sa inyo. Can we go to the arcade? Persistently. Paulit-ulit, no? Paulit-ulit. Okay? So again, dapat nating ipakita na, Panginoon, hindi po ako hihinto sa akin pong paghingi sa inyo ng aking pangangailangan. Bakit? Kasi sinabi niyo po, because of the man's boldness, he will get up and give him as much as he needs. Kung anong pangangailangan namin, ibibigay mo. Kung lalapit kami sa iyo with boldness and persistence. So, sabi niya sumunod na talata, kaya nga tingnan niyo So I say to you, ask, and it will be given to you. Sa original, hindi lang yung salitang ask yon. Ang talagang idea is, keep on asking. Patuloy kang humingi. Humingi ka ng humingi. Hindi lang one time na humingi at ikay bibigyan. Okay? Ikaw ay maghanap at iyong masusumpungan. Patuloy mong hanapin.
Keep on seeking. Halimbawa, on God's will. Diba? Asking, perhaps, yung mga provisions natin. Seeking on His will, His wisdom. Okay? Kung ano man ang kanyang mga pangangailangan natin na intangible. Okay? At yung knocking, meaning, ikaw ay papapasukin and the door will be open to you. You want to experience the presence of God, you must keep on knocking. Kaya yung pong salitang ask, seek, and knock ay may idea po ng persistence. Keep on asking. Tuloy-tuloy kang humingi. Huwag kang hihinto. Keep on seeking God's will. Tuloy-tuloy mong hanapin kung ano kalooban ng Diyos. Huwag kang hihinto. Keep on knocking. Patuloy kang kumatok upang lagi mong maranasan kung hindi mo nararanasan ang presensya ng Diyos, keep on knocking. Okay? And the door will be open to you. So, nandun po yung idea ng persistence. Nandun yung idea ng boldness. Kaya nga po, dito ko po na-connect ngayon na yung palang unang kwento ay may relasyon doon sa pangalawang kwento. Eh? Na parang nung una, pwede natin itong kunin lang ng mag-isa. No? Ask and you shall receive, seek and you shall find, okay? Knock and it shall be open to you. For everyone who ask, yung pong salita doon, for everyone who keeps on asking, pareho po yung idea. Hindi ko na lang po sinulat dyan kasi baka lumiit na masyado yung font. Okay? Everyone who keeps on asking, receives. He who keeps on seeking, finds. And to him who keeps on knocking, the door will be open. So makikita po natin the idea of persistence. Yung pagiging matyaga sa ating pananalangin. Meron ka bang hinihiling ngayon sa Panginoon? Kung ano man yon, pagtyagaan mong idalangin sa Kanya araw-araw. Pagtyagaan mong idulog sa Kanya araw-araw. Ano man yun. Okay? Ano man ang iyong kahilingan, idulog mo sa Kanya araw-araw. But then again, gusto natin linawin, nandun tayo sa context ng Ama namin. Okay? At ano ba yung nandun sa Ama namin? Yung talagang pangangailangan natin. Kasi kung minsan, baka naman yung ating hinihingi ay hindi na ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga, di ba, kasama sa Ama namin, masunod ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. At pinag-aralan natin yung kalooban ng Diyos, the will of God, di ba? Meron siyang revealed will na wala tayong gagawin, kundi sundin na lang. Okay? At meron ding mga ibang will tayo na hindi ayon sa will ni Lord, kaya nga ang gagawin natin, ipapasakop natin yung will natin sa will niya. Katulad nung nangyari kay Jesus, di ba? Kaya malaking usapan yung will. Diba? At kung halimbawang meron tayong gusto nating hanapin kung ano ang kalooban ng Diyos, tatlo yun, di ba? Yung pag-aralan natin dati. Una, yung talagang tuluyang revealed will, wala na tayong gagawin doon, susundin na lang natin yun. Nasa Bible na yun eh. Kung meron tayong will, pero alam natin na ito'y salungat sa will ni Lord dahil sabi ng Bible, ito. Tapos sasalungatin natin. Wala tayong gagawin kundi ipasakop natin ang will natin sa Kanya. Pero may mga will, may mga gustuhan tayo na silent ang Bible. Yun. Kaya nga, we keep on seeking God's will for our lives. We keep on seeking discernment kung anong dapat nating gawin. Kung maghahanap ka ng trabaho, tatlo yung mapagpipilian mo, seek God's will. Keep on seeking that until you receive kung anong kalooban ng Diyos sa iyo. Nangyari po one time sa akin yun, nung nag-opisina pa ako. Meron pong yung aming department head, sabi niya, Vic, gusto kitang ilagay doon sa management group natin para sa ganon, makapagbiyahe ka, makapag-field work ka, at bagay ka naman doon. Pero meron din dito sa atin at meron ka rin namang position para dito. Yun nga lang, wala kang additional. Kasi pag nag-field work ka,
marami kang additional. Yung per dime mo, yung traveling expenses mo, at makakaikot ka kung saan-saan sa Pilipinas. Okay? So parang napakaganda. Sinik ko po ang will ni Lord doon during that time. At pinakita sa akin ng Panginoon. Nagsisimula pa lang po ang Bible study rito at maliliit pa yung mga anak ko. Kaya pinakita sa akin ng Panginoon na manatili lang dito. Dahil maliliit pa yung mga anak namin at pagkatapos ay nagsisimula ang Bible study rito, kung maalis ako doon sa management group na yun, buwanan yun eh. Talagang hindi ka makakaano. So, binigay sa akin ng Lord dito. Nagtakang-taka yung boss ko. Sabi niya, bakit? Hindi mo ba alam na mas malaki kikitain mo dito? Sabi ko, boss, pinag-pray ko na yun eh. Alam niyang Christian kasi, pinag-pray ko na yun. At saka, mas gugustuhin ko po kasama pa yung mga anak namin dahil maliliit pa sila. At meron po kami sinisimulang Bible. Sinamin ko sa kanya yung dahilan ko. Hindi niya maintindihan. Siyempre, hindi naman lahat makakaintindi dahil kung Christian view at kung sa popular view ng mundo, magkaiba talaga. Yet, pinagbigyan niya ako. Then sooner, okay, nagkaroon ng promotion at lumaki naman yung mga anak ko, nabigyan na ako ng opportunity din na mapasyalan ang buong Pilipinas from Batanes to Basilan. Napuntahan ko po yun. So, God's timing, God's will, if we will just keep on seeking, ibibigay niya sa atin. Okay? So, nandun po yung idea of persistence. The idea of being bold in the presence of our God. Huwag po tayong mahihiya pag lumapit tayo sa ating Diyos. Bakit? Kasi kaibigan po natin siya. Ganda ng pinakanta kanina ng Jero, di ba? Ikaw ang kaibigan ko. Sabi ko, tama-tama ito, Lord. Habang nagpe-praise ako kanina. Dahil totoo, kaibigan ka namin. Saglit lang po, Okay? So, yung pong ating pong pakikipagkaibigan sa ating Diyos, hindi nga, kung tutuusin, bagamat sinabi doon kanina, na even though He is His friend, pero ang pinaka naging karakter, kung bakit pinagbigyan ng kaibigan, yung kanyang boldness, yung kanyang persistence. Kasi pwedeng kaibigan natin ang Diyos, pero nahiya tayo lumapit sa Kanya. Di ba? Meron tayong mga kaibigan na nahiya tayo lumapit. Nahiya tayong lapitan sila, hinga ng tulong. Baka may kaibigan din natin ng ating Diyos, pero nahiya din tayo lumapit sa Kanya. Kaya nga po, yon. Dito po masusubok yung ating talagang ugnayan sa ating Panginoon. Dahil kaibigan natin siya, alam natin na hindi niya tayo hihiyain. He will never put us down because He is our friend. Okay? And He will give us what we need. He will give us as much as we need. Kung ano man ang kailangan natin, mahihilingin natin sa Kanya yon, at dahil siya'y kaibigan natin, ibibigay niya sa atin yon. Hindi niya tayo hihiyain. Okay? So yun po ang unang nakita ko mula dito sa mga talatang binasa natin, na yes, we could pray the Ama namin, pero with persistence. We could pray anything in accordance to His will with persistence. Magtiyaga po tayo sa ating pananalangin. At ang pangalawa, dalawa lang po nakita kong points dito, on how we must approach our God in prayer with confidence. Yung pong confidence dito ay hinango ko naman doon sa last verse na binasa natin. Which of you fathers, if your son asks for for a fish, will give him a snake instead? Alam niyo po, pinag-aralan ko ito ba? Sabi ko, bakit fish ang hinihingi tapos bibigyan mo ng ahas? Parang ang layo naman. Di ba parang ang layo? Okay? Pero yung ahas dito, patay na ahas yan. Hindi naman siguro buhay yan, di ba? Pero, meron ako isang nakitang commentary na kaya pala, dahil may scale pareho. Alam nyo, may kaliskis pareho. So, sinong ama ang magbibigay ng ahas, siyempre may kaliskis yun, sa isang anak na humihingi ng isda na may kaliskis din, di ba?
So, ibig sabihin, hindi mo bibigay yon, di ba? Kasi syempre, parang hindi totoong isda yung isa eh. Bagamat may fish, parang hawig, ano? At ganun din daw dun sa egg with a scorpion. Parang yun, parang ang laki na ng difference talaga, no? Itlog, tapos scorpion. Hindi ko, alam niyo po, hindi ko lang napag-aralan, eh, no? Kung yung scorpion ba galing din sa itlog. Yung bang scorpion, sa itlog din ba galing yun? Magandang i-research yan, ano? Kasi kung galing sa itlog yun, sino ang anak mo ang hihingi ng itlog, tapos ang ibibigay mo, itlog na may scorpion sa loob. Ano pala yun? Scorpion pala. Scorpion egg pala, no? Hindi ko po alam kung ganun nga. Yun. Pero, ang isang na-komentaryo na nabasa ko, pareho kasing hard-shelled yung dalawa. Kaya pwedeng magkaroon ng pagkakapareho din ng tingin, ano? Pero again, ano? Sinong amang matino? Which of you fathers? Yun ang tanong ni Jesus, no? Kayo, mga ama kayo, di ba? Which of you fathers, pag humingi ang inyong anak ng isda, ay bibigyan nyo ng ahas? Or, hihingi ng itlog, bibigyan nyo ng alakdan? Siyempre, wala, di ba? Rhetorics lang yun. Yun yung mga tanong, yun naman sinasabi sa, rhetorics. Tanong lang yun, pero sa totoo lang, alam na natin ang sagot doon. Wala. Kahit na kayo'y napakasama pa. Di ba? If you then, though you are evil, sabi ni Jesus, di ba? Know how to give good gifts to your children, ayun. Hindi naman, kahit naman siguro napakasamang ama, walang magbibigay nun. Kasi alam naman natin, merong mga ama na pabaya sa mga pamilya nila. Hindi binibigay ang mga pangangailangan ng pamilya. Makikipagtigasan sa kanilang mga anak. Well, kahit na siya ay napakasama sigurong ama, katulad ng sinasabi ni Jesus dito, pag humingi yung anak, ibibigay mo pa rin kung ano yung maganda para sa anak mo. Right? Totoo yun. And si Jesus nga very straightforward, no? If you then, though you are evil, parang sakit, pakinggan kung tayo yung ama na yun, no? Okay? Ibibigay pa rin, totoo naman din yun, pero that's still the truth. Ibibigay pa rin natin kung ano tama o mabuti para sa ating mga anak. Okay? How much more will your Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask Him? Now, medyo may pagkakaiba sila ni Matthew. Si Matthew version, how much more will your Father in heaven give you anything you ask of Him? Ito, si Luke, Holy Spirit. Ayan. Holy Spirit. So may nakita po akong difference dito na ang emphasis yata ni Matthew is on the spiritual side. How much more will your Heavenly Father give you the Holy Spirit to those who ask Him? So it's more of the spiritual side. Okay? Yung bang paghingi natin sa Ama, okay, yes, pwede tayong humingi sa Kanya ng anumang pangangailangan natin, pero tingnan nyo, ang laging hinihingi ng tao, normally, material and financial needs. Yun ang kadalasang hinihingi, or physical needs. Yun ang kadalasang hinihingi. May humingi ba sa atin ng spiritual? I do believe meron. Pero karamihan ng mga tao ang laging hinihingi, pera, salapi, kwarta, datong, bread. Pareho yata ibig sabihin. Pero yun ang kadalasan nating hinihingi, material na bagay. Kaya nga, di ba, nakwento ko sa inyo dati, di ba, doon sa isang church na sinusupervise ko, may isang member sila na lumipat daw sa isang church kasi doon daw sa isang church, sabi nung isang pastor nila, doon daw kasi doon sa nilipatan, pastor, nagbabato daw ng sino ang gusto ng bagong kotse? Taasan ng kamay, saluhin mo! Ay, kung sino makakasalo daw. Parang lang yun, parang symbol, nasasaluhin mo. Okay? Sino gusto ng bagong bahay at lupa? Saluhin nyo! Gano? Sabi ko talaga nagagano na yung mga tao. Kasi faith daw yun. Igagrab mo, ikuklaim mo.
Yung blessing na yon. Sinong gusto ng 500,000 pesos? Oh, akin yan, di ba? Sabi ko sa kanya, sabi ko doon sa pastor, sabihin mo, pagka si Pastor Vic ang mag-speak, pumunta din siya at magbabato din si Pastor Vic. Okay? Wala, hindi pumalik eh. Kasi kung ako, dumating siya doon at nakita ko siya, sabi ko, sinong gusto ng kapayapaan? Saluhin mo! Sino kaya ang tatalon, ano? Kapayapaan. Sino ang gusto ng katiwasayan ng pag-iisip? Saluhin nyo. Spiritual itong mga to eh. Bakit puro material ang gusto natin? Pero pagka yung patungkol sa kapayapaan, kagalakan, kahinahunan, pagpipigil ng sarili, kaamuhan, oh my, bakit walang gustong sumalo? Spiritual yun. Those are the fruit of the Spirit, di ba? Pag-ibig. Bakit? Pero dito si Jesus ang emphasis is spiritual things. How much more will your Father in heaven give you the Holy Spirit? Kasama na yung fruit doon. Kasama na yung gifts doon to those who ask Him. So sana makita na pa natin, ano? Yes, we could always approach God with boldness, with shameless persistence, because He is our friend. Okay? And we could also approach God with confidence kasi He is our Father. Hindi niya tayo bibigyan ng hindi makakabuti para sa atin. Okay? Kasabi nga niya, kinumpare niya sa human fathers eh. Kung kayo nga human fathers, di ba? Kaya niyo magbigay ng mabuting bagay kahit na masama kayo. How much more your Heavenly Father? Kaya alam niyo po, pag lumapit tayo sa ating Diyos, yung may pagtitiwala, with confidence, kasi Ama natin siya. Bibigay niya kung ano pangangailangan natin kasi siya ang ating Ama. Walang sino mang ama ang tatanggi na magbigay ng kung anong magiging makakabuti para sa kanyang anak. Lahat ng makakabuti sa atin, ibibigay sa atin ng ating Ama. How much more yung ating Heavenly Father? Lahat ng mga spiritual things na pangangailangan natin, the fruit and the gifts will be given to us. Kasi siya ay ang ating Ama. Kaya yun po ang nakita ko dito, no? Na kung tayo ilalapit sa ating Diyos, sa pananalangin, huwag po tayong mahihiya. O sabi ko nga sa kanya, nung ako piniprepare ko to, Lord, sorry ha, kasi alam ko po na there are times na nahiya akong lumapit sa iyo eh. Kasi ang feeling ko I'm not worthy. Di ba? Totoo naman yun, inaamin ko yun. Kaya di ba nung araw sa Catholic, di ba? Lord, I'm not worthy to receive you. But only say the word, and I shall be healed. Tandang-tanda ni Luyan. Galing tayo doon, di ba? Nung araw, di ba? Pero yun, communion yun, di ba? Bago ka mangumunyon Bago ka mangumunyon, pagkatapos ng pag-ananos siya Thank Lord, I'm not worthy to receive you. Di ba? Parang ganun ang nakalakihan ko kasi, no? Lord, I'm not worthy. Yet, Jesus is now teaching me, you can come to me with boldness because I am your friend. You can come to me with confidence because I am your Father. Yan. Though we are not sometimes worthy, yet He is faithful in His word. Tapat siya sa kanyang mga salita. Kung anong pangangailangan natin, kapag tayo lalapit sa Kanya in accordance to His will, and kung ito'y makakabuti para sa atin, ibibigay niya yon. Ibibigay niya yon at ipagkakaloob niya sa atin. So as a challenge to every one of us this morning, in asking for our needs before God, let us approach Him with bold persistence because we know that He is our friend who will never let us down.
And let us also come to Him with confidence because He is our Father who will always provide for our spiritual good. Manalangin po tayo.